So welcome back again class, Engineer Ko in here. So we are to continue class, the final part of module 4, part 5. Okay, so share ko lang yung screen ko. So there class. So for the final part, part 5 class, we are to discuss example 4.4. Okay, so ano class ang bago sa ating example? So dito class, ito na yun. Ito, ganito ang example ng ating irregular building. So regular sa class kasi hindi symmetrical. Okay? Kumbaga, dapat may column dito. Pag may column sana dito, class, pasok pa siya. Pero ito kasi class, yeah. Hindi naman symmetrical pero hindi siya closed. Okay? Ganito class ang example ng irregular building. So, ano class ang effect niya, no? So, technically, ang effect niya dito, magkakaroon siya ng angle of twist. Okay? Kumbaga class, iikot. Kumbaga yung ating displacement, hindi siya x-axis, kumbaga. Meron tayong linear diagonal, kumbaga in a way. Iikot yan class. Kakaroon siya ng angle of twist, okay? So yun class yung kukunin natin dito. Ano daw class yung angle of twist given the irregular structure? Ito, okay? So meron tayong given class. So ano yung una nating given? So C1. Wait lang class. So yun again class, meron tayong given. So tawagin na lang natin class C1 kasi pare-pares naman yung column nila. So meron na tayo class 300 by 500 mm dimension. Okay? So meron tayong base shear class. Design base shear is equal to 75 kilonewton. Okay? So yan yung given natin tapos yung structure na to. So ang kukunin natin class, ano to yung angle of twist due to earthquake. Okay? So yan class. So first step natin class is kukunin natin yung centroid. So ito yung unang bago class, no? So sa pagkuha class ng centroid ng irregular structure, kung titignan nyo, kailangan natin considering dalawang axis. Okay? So yeah. So ang kukunin natin dito class, since irregular na siya, kukunin natin yung x bar tapos yung y bar. Okay? So unahin natin class yung x bar. So for x bar class, so kailangan natin consider dito class yung frames. Perpendicular class to the x-axis. Okay? So perpendicular to the x-axis. Pero same formula pa rin naman tayo class, yung area total x bar is equal to summation class ng area times yung x. Okay? Tapos iset na lang kasi natin dito class na yung grid A, perpendicular to the x-axis, yeah. So yung grid A natin class as reference point. Okay? So kung titignan natin class, per frame tayo, no? So yung area class ng per frame, ganyan. So kung titignan nyo class ang area natin class is 0.3 times 0.5. So 0.15. Okay? Meter squared. So tatlo. So titignan natin class, unahin natin frame A. So yung frame A natin class is, meron tayong tatlong total muna class. So 8 times yung 0.15 yung x bar. Okay? Tapos unahin natin class yung frame A. So yung frame A natin class, meron tayong tatlong 0.15 distance from reference point 0. Okay? So, meron din tayong tatlo class sa frame B. So 3 times 0.15 distance 4. Okay? Plus class yung yan. So na to. So meron tayong dalawa class 0.15 times class yung distance is 10. Okay? Dito class mo natin yung x bar natin as 4 meters. Ito class 4 meters from grid A. Okay? So yung x bar. So para makuha naman yung class yung y bar, i-erase ko lang.
So para naman class sa y bar, so for y bar, kailangan natin kasi consider yung frames parallel to the y-axis. I mean perpendicular to the y-axis. Okay? So ito class yung frames 1 to 3. Okay? So same formula class. So yung area total times yung y bar is equal to summation class ng area tapos yung distance nila from ano. So this time class ang grid 3 ang ating reference point. Actually, reference line as the reference. Okay? So same class, meron tayong 8, 1, 5. Yung total area class, tapos yung y bar. Tapos yung grid 3 muna tayo class. So meron tayong 3. So 0 na yun, no? Kasi yan yung reference point. Plus class yung grid 2. So meron tayong 3, 0.15 times 4. Okay? Plus class meron tayong 2, 0.15 times 8. Okay? It will give us class y equal to 3.5 meters from the reference point grid 3. Okay? So kung titignan nyo class, meron na tayong centroid. So ang centroid na natin class, centroid natin is at, so meron tayong 4 meters tapos 3.5 meters from yung ano class. So ang origin natin class is yung A3. Okay? Kumbaga dito. So 4 meters x tapos so something dito class somewhere. So 4 meters dito. So sakto pala dyan. Tapos 3.5. So somewhere dito class yung ating center of gravity. Yan. Okay? Kung nakuha natin class yung center of gravity natin, ang next step natin class is gamitin natin yung Morse circle. Okay? So i-erase ko muna to class. So gagamit tayo class ng Morse circle. So using Morse circle. Okay? So ang galawan kasi natin dito class, gagamit tayo ng Morse circle. So ito ng Morse circle natin class, diba ganito? Meron tayong pabilog. Okay? Technically class, ito yung center. So dun sa center na yung class, meron tayong yan. Extend natin yung, no? Yung point na to class, tapos yung point na to, relevance. So ito class, tawagin natin point 1. Ito class yung point 2. Okay? Ang coordinates nila class, meron tayong IXO, PXO, YO. Okay? Ito naman class, ito yung IYO. Negative PXO, YO. Okay? Tapos, ito na yung gagamitin natin. So, ito si point C, si center class. Ito yung theta. So, yung theta doon class, yun yung gusto nating makuha. Okay? Ito namang height class ng triangle, yan yung S. Yung base niya, yun yung R. Okay? So, technically class, using Morse circle, ang pinaka-working equation natin class is tangent to theta is equal to opposite over adjacent. So, S over R class. Okay? So, ganyan. So, ang working equations natin, class, yung S natin, syempre equal siya, class, dun sa coordinate nito. Diba? So, ito yung class PXOYO. Okay? Tapos, para naman makuha natin, class, yung R, kung titignan nyo, kukunin lang natin yung gitna nito. Ito. Okay? Kasi, class, yung gitna niyan, technically, ito na yung R. Okay? So, kailangan lang natin kunin class yung C. So, equal lang to class dun sa kung natin yung coordinate nito, di ba? So, technically class, pag nakuha natin yung coordinate ng C, ano yung x-axis coordinate niya, makukuha na natin kung ano yung R kasi yung IXO na to class minus yung C. Okay? Technically, kasi yan yung formulas natin.
So, kung titignan yung formulas natin, class, ang pinaka-problema natin dito, at para makuha natin yung C class, kunin lang natin yung ito, tapos yun, divided by 2 kasi gitna yung C, di ba? Okay? Kung baga class, kukunin natin yung IXO plus class yung IYO divided by 2. Kasi yung gitna class nung IYO tsaka yung IXO, x-axis, yun na yung C. Okay? So kung titignan nyo class, ang pinakakailangan talaga natin kunin class is ito, tapos ito. Okay? So paano natin kukunin yung class? Meron lang silang sarili-sariling formula ulit. So si IXO class, equal lang yung class sa IX plus yung AD squared. Same pattern sila class nung IYO. So dito magbabago lang class. Ito yung IY plus AD squared. Okay? Tapos class yung ating PXO, YO, equal lang to class sa, ulit yung formula natin. Ayan, dito naman class summation ng area, X bar, Y bar. Gets ba? Okay? So kung magagamit nyo more circle class, nahugot natin lahat ng formulas. Yung formulas na yan class, yan yung gagamitin natin para ma-solve class. Ang pinakahabol lang natin dito class is ito. Yung ating angle of twist. Okay? So medyo i-erase ko class yung ating more circle, no? Iwan ko na lang yung formulas natin. Okay? So ang una natin kukunin dito class is yung mga siguro yung IX muna. Okay? Ito. Pwede naman natin i-recta yan actually. So anong difference class ng IX sa IY? Isa lang naman yung ating ano. So dito class may difference lang siya in terms of orientation kasi. Okay? Kung titignan natin, di ba, ito class yung 0.4. Ito yung 0.3 class, ito yung 0.5. Okay? So ang IY natin dito class, so ang IX natin, equal yung class sa BH squared over 12. Samantalang IY natin class, IY is equal to, magpapalit lang, cube pala to class, cube over 12. Gets ba? Okay? So kumbaga class, pag IX, ang basis natin yung x-axis, so ang height niya class is yung 0.5. Okay? Pag IY naman class, ang basis natin yung y-axis, so para ititilt mo siyang ganun. So ang height niya dito class is yung 0.5. Okay? Kumbaga class, kung ito yung tinatawag nating base, ito yung height, ganyan na yung orientation. Okay? Ituloy natin class. So unahin natin class yung XO. So, para sa IXO, consider natin class yung frames parallel to x-axis. Okay? Titignan natin class again. May formula tayong IXO, no? So, IXO class is equal to yung summation pala to class. Dapat may summation doon. So kunin natin class yung IX nung lahat ng frames. Parang hindi frames. Ang i-consider natin ito kasi yung column, pero pwede natin silang i-group in terms of ano. Okay? So again class, di ba? Isipin nyo class, ito yung ating center of gravity. Okay? Ito yung CG. Okay? So yung mga distances na yung class, yung D, ito yung distance natin with regards to the center of gravity. Okay? So yung IX class, unahin natin yan. So yung IX na yung class, summation. So kung titignan nyo class, meron lang tayong 8 columns, no? So meron tayong 8 class times IX. So 0.3 class times 0.5 cube all over class yung 12. Okay? So yun na yung buong IX.
Tapos class plus AD squared. So yung AD squared class, yung A area pa rin yun. So yung area natin dito class kung titignan nyo, 0.15. Okay? Times class yung, unahin natin class yun. So ang consider natin dito kasi yung frames parallel to x-axis. So ito. So unahin natin class yung grid 1. So kung titignan natin class, meron tayong dalawang column doon. So dapat ang area natin is class is yan. Tapos yung distance natin class from the center of gravity class is equal to, so meron tayong hindi. Dito class maling sabihin na yung frames yung kino-consider natin, no? Ang kino-consider natin dito kasi yung column. Sige, parang ganun na rin yung idea, Garud. Frames parallel to x-axis. Parang i-take natin class na itong dalawa, kasama sila sa isang frame. Okay? So meron tayong dalawang column class, no? Tapos yung distance sila sa center of gravity class 4. Ito kasi class 0.5 yan, di ba? Kasi ito 3.5 to. Okay? So 4.5. So 4.5 squared. Okay? Tapos class itong group of columns na yan or like yung frame 2. So meron tayong tatlo. 0.15 class, no? Distance sila from center of gravity class 0.5 squared. Okay? Plus class yung last set ng columns. So meron tayong tatlo, 0.15 times yung distance nila from center of gravity class yung x-axis. So 3.5 class. So 3.5 squared. Tapos makukuha natin class yung IXO is equal to 11.725 meters to the fourth. Okay? Solve naman natin class yung IYO. So same concept class, para i-consider natin yung frames parallel to y-axis. Specifically class, ang kino-consider natin is yung column dun sa frames. Okay? So yung IYO natin class is equal to, okay, meron din tayong 8. So this time class, ang magbabago, magpapalit yun kasi ang basis natin dito kasi is yung y-axis. So 0.5 to class times 0.3 yun cube over yung 12. Okay? Plus class, so yung mga frames na may column, so regard to the titignan natin class, meron tayong frame A. So 3 times yung 0.15 class times yung distance nila, so 4. Okay? Plus class 0. Ito kasi class yung distance niya with regards to the reference axis, 0. Okay? Plus class yung dalawang 0.15. Tapos yung distance nila from the reference, yung center of gravity class is 6 squared. Ito class squared rin pala dun. Okay? So solve na natin class yung IYO, 23.5215 meters to the fourth. Okay? So nakuha na natin class. So isulat ko na dito Garud para ma-erase natin yan, no? So ang IYXO natin class is equal to 11.725. Okay? Ang IYO natin class is equal to 23.2052.15. Okay? So next class, kailangan natin kunin yung PO. So yung PO natin class, medyo mahaba to. Okay? So i-erase natin muna class yun. So yung POXO class, ang galawan natin dito is parang, ito yung formula natin. Okay? So ang pinaka-catch dito class, meron tayong signs dun sa X and Y. Okay? So yun yung catch. Kumbaga, signs for X bar and Y bar are the quadrants, are with respect to the Cartesian plane class. Cartesian.
So, natin yung Cartesian plane class, di ba? Di ba pag Cartesian plane class, so imagine niyo class, ito yung center of gravity natin. So kapag yung column mo class andito sa quadrant 1, di ba ito yung 1, 2, 3, tapos 4. So dito class, di ba, ang sign sa atin dito class, positive x, positive y. Okay? Dito class, negative x, positive y. Dito class, negative x, negative y. Dito class, negative positive x, negative y. Okay? So ganun yung galawan natin class. So kung titignan nyo class, lahat ng columns na nandito, ang ano nila class, second quadrant sila. Lahat ng columns na nandito class, third quadrant. So lahat nandito first. Lahat ng nandito class, fourth. Okay? So kung titignan nyo class, meron lang tayong consider 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns. Okay? Gets ba? So yung PXOYO natin class. So unahin natin class siguro yung ito. Unahin natin yung column A1. Okay? So ang area niya lang yung class, diba, is equal to 0.15. Ano yung x niya class? So yung x niya class is ito. Okay? So ang x niya class yun yung with respect to the yung distance niya. X distance niya. Okay? So 4. And again class, kung titignan, kung gugalangin natin yan, dapat negative 4. Okay? So yung y niya class is positive 4. Mali. Ang y niya class pala is 4.5 kasi may 0.5 doon. Okay? So next class is ito, si A2. So yung A2 natin class, so plus, so 0.15. So ano yung ano niya class? So same. Ang x niya class is negative 4. Ang y niya class is 0.5. Okay? So titignan nyo class pag x, tapos pag y positive. Pag x negative, y positive. Okay? So move tayo class dun sa column C2. So plus 0.15 class times yung. So ang x niya class is 6. So positive yung class. Okay? Ang y niya class is 0.5. Okay? Plus class yung ito. So itong tatlo class, 0 kasi yung x nila. So 0 na sila. Hindi natin siya isasama. Okay? Tapos ito class yung ating A3. Column A3 natin class. So area 5. So ayan yung kasi yung formula natin, di ba? So yung x bar niya class, yan yung distance niya. So ito class negative 4. Distance niya class negative 3.5. So kung titignan ko negative yun, di ba? Okay? Plus, so lastly class yung column C3. So column C3 class, same. 0.15 yung area niya. X distance niya class from the center of gravity, 6. Y distance niya class, negative 3.5. Okay? With this class, makuha natin yung XYO. So YO class, pag sinolve niyo yung class, supposedly negative 3.6. Okay? Pero gamit natin positive class. Okay? 3.6 meter to the fourth. Okay? So, linisin ko lang ulit to class. Sige. Lagay ko na dito class yung PXO. PXOYO is equal to 3.6. Okay? So, i-erase ko na ulit yan. Okay? So, kung titignan natin class, kompleto na tayo. Yeah. Kompleto na tayo kasi di ba ang kailangan lang talaga natin class is yung PXO, YO, tapos yung IXO, tapos yung IYO. Okay? So, pwede natin class solve yung R. So, natin ito. Ay, wait. Unahin natin yung C. Pataas tayo kasi pag ganun. Okay, so meron tayo dito, meron tayo yan, meron tayo yan. So, unahin yung C. So, yung C natin, class, kung titignan yung Morse circle.
Para may imagine nyo yan. Okay? So yung more circle natin class yan. So yung nandito class yan yung x distance class nitong P2. So naman class yung x distance nun. Okay? So pag kinuha natin yung gitna niyang class, yun na yung x distance ng C. Okay? Pag nakuha natin yung x distance ng C, minus natin doon class, makuha na natin yung R. Okay? So parang ito yung kanina class, di ba? I-analyze na natin yan. So parang tiwala na tayo dyan class, yan ay formulas natin. So yung 11 class 0.725 plus class yung 23.5215 divided by 2. So ito na yung C. C class yan yung distance, x distance. Okay? So yung C natin class is equal to 17.6233. Okay, so pataas tayo. Pag nakuha natin yung C class, nakuha natin yung R. So yung R natin class is 11.725 plus, minus, what the? Kasi may mali. Napagbaliktad ko. Oo, mali. Mali yung kanina class. Dapat class ito yung X. Ito yung Y. Ito yung Y class. Okay? Kasi di ba ang ginagawa ko kanina class is, mali yung ginagawa ko kanina. Ito class. Mali to. So dapat yung solution na to class, nagpalit sila. Bakit? Kasi class, di ba? Yung ginagamit nating distance dito class is yung Y eh. Ito. Dapat class yung distance na ginagamit natin dito class is X. Pero di ba kung titignan nyo, kasi di ba kinonsider natin yung column na yan? So ang ginamit natin na distance class is ito. So yun yung mali class. So Y yung ginamit natin dito. Ibig sabihin, ang sinosolve natin dito class, ito yung IY. Okay? Dito naman class yung IX. Kasi yung ginagamit nating distance dito class, kung titignan nyo, parang ito. Yeah. So i-edit ko na lang mamaya, no? Pagpalitin ko. So mali ito class. Dapat yung andito class is yung still yung perpendicular pa rin dapat sa x-axis. Para ang makuha natin distance class is yung x-axis distance. Okay? Yeah. So, tama pa rin namang, ang mali lang class na pagbaliktad. Okay? Dapat kasi ito yung IY, ito yung IX. Gets ba? Edit ko na lang ito, i-upload ko ulit. Okay? So, ito class dapat, ang nandito is itong si 23. Dapat kasi ang checking natin dito class, no? Kung ano yung ginamit mong distance dito class, kung X ba siya or Y, yun kasi yung magdidictate nung nandun. Okay? Parang dito class, titignan natin, di ba, ang consider ko class is itong dalawang column na to. So, ang ginamit kong distance class is yung 4.5. So, ito yung class yung 4.5. So, di ba, ito is yung Y. So, ang sinosolve ko dito class is yung IY. Okay? Yeah. So, magbaliktad lang yung class. So, ito is 23 class. 0.5215. Okay? So, minus natin class yung C. So, minus yung 17.6233. Makukuha natin class yung R is equal to 5.8982 meters. Okay? Pataas tayo class, no? So, yung X natin class is equal to yung ito na 3.6.
Okay, so with this class, masasolve na natin yung tangent to theta is equal to yung opposite. So yung S 3.6 over yung adjacent class na 5.18982. Okay, so yung 2 theta natin class will be equal to 31.3989, I mean 39.80 degrees. So theta class divided by 2, 15.6990 degrees. Okay, so yan na yung angle of twist natin. Yan na yung sagot class. Okay, so problema mo na lang dito class is saan dun? Okay, yung pinaka-problema lang, saan mo makikita dito kasi kung yan ba yung angle or ito. So yun class, depende yung saan sa direction ng earthquake load mo. So, pag ganyan ba siya, pag ganito. Kasi class kung pag ganito, ito yung nag-prevail na earthquake load, matic. Okay, itong dalawa lang pala yung consider natin. Yung pag ganyan class or yung pag ganito. Kasi class, pag ito yung mas malakas na earthquake, kumbaga doon galing yung earthquake class, ito, iikot siya pag ganun. Iikot siya class doon sa center of gravity. Ito na kasi yung 15 degrees mo. Okay? Pero pag dito sa baba galing class yung earthquake, so iikot yung building mo pag ganyan. Ito na yung angle mo. Gets ba? Okay? Dahil nag-stay tayo class, so tama yung sagot natin. Dahil nag-stay tayo, meron tayong pa-x sa dulo. Ito yung kakaibang galawan class kung paano ka manliligaw. Paano ipapalam na naliligaw ka. Okay? So, ganyan lang yung class. Lapit ka lang kay Bebang, sasabihin mo, hi crush. So, magugulat na lang siya sa'yo. Okay? Sasabihin mo, class, I'm lost. I'm lost. Sabi mo ganyan. Tapos sasabihin niya, class, so. Tapos, class, tagalugin mo. Ligaw ako. Yeah. So, yung class, thank you for staying. Okay? So, technically, ito na yung last video natin kasi gamitin na natin yung video ni Engineer De Matera dun sa wind load analysis. Okay? Okay, class, thank you for staying. Stay safe. See you around. Bye.